may maganda rin po akong standing doon or may karangan lang. Nagpatuloy po ako ng kolehiyo sa pamantasan ng lungsod ng Muntinlupa. Ako po ay isang scholar doon. Hindi ko po, wala po akong sinayang na oras. So lahat po ng mga oras ko doon ay ginamit ko, naging busy po ako. Naging presidente po ako ng Teatro Kayumanggi at kung saan-saan po kami nagtatanghal. So, kaya lang po wala kami mga pictures nung araw eh. Hindi pa kasi uso yung cellphone. Kaya ko pong mag-balance ng palayok, 10 palayok, 12 pa yan. At nagtatanghal po kami sa mga malls at sa kung saan man kami i-request. Nakapagtanghal po kami sa Boracay, somewhere dito po sa North. At kami po ang nag-first po doon na amin pong pinangaralan ang aming pamantasan ng lungsod ng Muntinlupa. So nagpatuloy po ako, naging presidente din po ako ng taekwondo. Hindi ko na lang po ito ipinagpatuloy dahil masyado na po akong busy. At isa po ako sa mga cheerleader, sa mga cheer dancing. Kasama ko po ang aking kapatid na si Bambi Morana. Siya po ay guidance counselor na sa Qatar. So siya po ang naging kasama ko doon na kinainggitan ko. Dahil parang mas magaling sa akin. Parang ayaw ko na siyang isali. At parang pinapaanohan pa ako. Sobrang galing po talaga magsayo ng aking kapatid. Talagang mas magaling siya sa akin. So natapos po yun. Nakatapos po ako dahil ako po ay isang scholar. Natapos po ako sa tulong po ng aking ate Dred sa kursong Bachelor of Secondary Education Major in Mathematics. Ang sarap pong pakinggan Major in Mathematics. Hindi po ako masyado magaling sa math, konti lang. Ayan. So magpapatuloy po ako. Noong nakatapos na po ako mag-aral, naging masunurin po ako sa aking mga magulang. Sabi ng mga magulang ko, mag-aral kayong mabuti, magtapos kayo, at pagtapos nyo ng pag-aaral, pwede na kayong mag-asawa. Ayun. Noong ako po ay nakapagtapos na, nag-asawa na po ako. Naging masunurin po ako noon. So nakapag-asawa po ako ng taga Batangas. Ang aking asawa po ay si Mr. Mario Maldonado. At meron po kami, biniyayaan po kami ng 4 na 2 magagandang mga bata at 2 gwapong mga bata. Ayun. So napakarami ko pong mga naging rejections and struggles in life. Maraming beses po akong nag-fail sa board exam. Baka hindi niyo po alam. So, noong mga unang takes ko po, okay lang, hindi naman po ako nagre-review. Yung mga pangalawa, hindi pa rin. So, sasabihin ko po sa inyo at magiging honest po ako. Huwag po kayong mabibigla. Pero ako po ay nag-take ng 6 na beses. Hindi po masyadong madami. Iba po. Pero kung sa iba-iba po yun, susuko na. Pero hindi po ako sumuko. At sa pang 7 takes ko, yun, doon na po ako nakapasa. Hindi po ako sumuko. Hindi ko inaano na ang bobo ko dahil hindi ako nakakapasa. Hindi po ako nagkaroon ng ganung damdamin. Although medyo masakit po pag hindi nakakapasa. Pero hindi po yung magiging dahilan para tayo ay tumigil sa buhay. Ano po? Ayun. So, marami din po akong mga schools na in-applyan. Ayun, nakapagturo po ako sa San Pedro. 13 years po ako doon. At 3 years po ako dito sa San Juan. 10 years po ako sa San Pedro, 3 years po ako dito sa San Juan bilang isang private teacher. At nag-apply po ako dito sa ating lalawigan ng Quezon. Lahat po ng school dito sa lalawigan ay ginuyod ko. Nakarating po ako ng Mauban, Sampaloc, Tayabas, Lucena. Ayun po. Ginuyod ko po yan. At kung sino-sino pong mga matataas na officials or yung may mga sinabi sa buhay, ang nilapitan ko. Pero siguro po ay hindi para talaga sa akin ito. So mapalad po ako na nakapag-substitute po ako dito sa ating mahal na paaralan. Dahil po si Ma'am Marisa po ay nag-leave at nag-maternity leave po siya. So, hindi ko po, talagang ipagpapasalamat ko dahil si Ma'am Marisa ay nag-leave. Kaya po ako napapunta dito. Salamat, Ma'am. So, ganun po ang naging takbo ng aking buhay.
Simple lang naman po ang pinangarap ko nung mga ganyang edad pa ako. Sabi ko pag-graduate ko, gusto kong maging isang guro at makapagturo dito sa paaralan. Which is nangyari naman po sa biyaya at kahabagan ng Panginoon. Ang lahat naman ng bagay, kapag ipagkakaaloob sa'yo, ipagkakaloob sa'yo yan. So, sabi nga po, kung hindi ukol, ay hindi bubukol. At kung ayaw sa'yo, huwag mong ipilit dahil ito ay masakit. Tama ba? So, huwag nating pagpilitan kung hindi para sa atin. So, habang ako po ay may applications dito as a teacher, ako po ay nag-apply sa New Bilibid Prison, Muntinlupa City as a Corrections 1 officer. At alam niyo po ba na napakahirap mag-apply sa ganitong ahensya? Napakahaba ng proseso. Bukod sa mahabang proseso, nakakapagod at napakagastos. Wala po akong trabaho noon. Isang taon po halos ang inintay ko para makamit ko ang ganitong posisyon. So, iba po ang saya kapag napasama ang iyong pangalan sa mag-o-oath. So, ayun nga po. Yung iba po ng mga kasamahan ko, mga 3 beses na, 5 beses na ang application. Sadyang ako lang po ay mapalad at isang application lang ay nakapasok na po ako doon. So, ako po or kami ay dumaan po sa trainings. Ito po ay isang military training upang hubugin ang aming disiplina at pagkatao bilang isang corrections officer. Umpisa pa lang po ay mayroon ng nalaglag sa amin. Ibig sabihin po ay mayroon ng hindi napasama. Yung pong unang pa lang namin, mayroon ng na-ICU, mayroon ng nahimatay, at hindi na po sila napasama dun sa kota namin. Hindi na po namin sila nakasabay. Nakakatakot po, nakakakaba. Dahil yung mga pangkaraniwan na hindi mo ginagawa, ay magagawa mo doon. Andun nga yun at pag nandun ka na po sa ganong sitwasyon, kakayanin mo na lang. So, dinumero po ang bawat kilos at galaw namin. Yung tipong iiyak mo na lang. Yung tipong gusto mo nang bumitaw. Ngunit ayaw pa ng puso mo. So, gusto ko na pong mag-quit noon. Pero, ang iniisip ko po, pag nag-quit ako, isa akong loser, isa akong talunan. So, pinagpatuloy ko po, kahit na talagang ayaw ko na. Halos hindi na ako makatulog. Pero, pinagpatuloy ko po. At hanggang dumating po yung pagkakataon na ito ay aking napagtagumpayan. So, napakasarap po ng feeling. Ito yung pakiramdam na proud ka sa sarili mo. At talagang maiiyak ka sa tuwa at galak, yung best feeling kung baga. Akala ko nga po ay hindi ko kakayanin. Dahil ako po ay medyo may edad na, at ako po ay may 4 na anak, so ibig sabihin, hindi na po ako ganong kalakas. Ang mga kasabayan ko po doon ay mga 20 years old lang, pataas, mga ganon po ang edad. So ako po, yun po kasi ay military training, so kailangan po doon ay yung physical na lakas mo. So, sa biyaya po ay nakayanan ko naman. Dahil alam ko po na ako po ay talagang ginagabayan ng ating Panginoon. So, salamat po sa ating Panginoon at lagi siya nakagabay sa akin. So, ang tagumpay po ay wala sa edad at wala sa physical na anyo at lakas. Ito ay nasa determinasyon, pagpupursige at pagpapala niya. Kung ito ay para sa iyo, ito ay posibleng mangyari. Ito po ay pinagdasal ko talaga at sinabi ko na dalhin mo ako kung saan ako nararapat na mapapabuti. Kaya ito po ang nangyari. So prayer is power talaga. Ito na po ako sa inyong harapan, isang corrections officer. At ako po ngayon ay nagtatrabaho sa minimum security camp sa NBP bilang isang admin office at timekeeper sa New Bilibid Prison. So, nung bata pa lang po ako, pinaniniwalaan ko na po yung kasabihan, lahat ng bagay at mga nangyayari sa'yo, saan ka man mapunta, sino man ang makasama mo, ito ay laging may dahilan. At lagi po natin hahanapin yung magandang dahilan na yun. So, I always do believe that God destroys our plan.
because God knows that our plan will destroy us. So gusto ko lang pong sabihin sa inyo na hindi lahat po ng pinaplano natin sa buhay ay pwedeng maging posible. Subalit, kung ito man ay hindi magkaroon ng katuparan, ibig sabihin, may mas magandang plano sa iyo ang Diyos. Lagi kanyang ilalagay sa pinakamabuting kalagayan na sa lahat ng kabiguan at paghihirap mo, lagi itong may kalakip na pag-asa at tagumpay. Sabi nga sa kantang South Border, there's a rainbow always after the rain. So, pag pinanghinaan na kayo ng loob, lagi nyo lang yung kantahin. O kung may dinaranas kayong mga pagsubok sa buhay. Kayong mga nasa Generation C, mga graduates, makinig kayo. Ang generation nyo ay sobrang komplikado. Mahirap unawain. Dahil kayo ay umusbong sa panahon na napapaligiran na kayo ng iba't ibang mga teknolohiya na sobrang nakakaapekto sa inyong pagkatao. Mahina ang inyong emosyon. Aminin nyo man yan o hindi. Mapagsabihan lang kayo, ay talagang nagkakaroon na kayo ng depression, anxiety, at minsan ay umaabot pa ito sa pagtatapos ng inyong buhay. So marami din tayo ngayon nababalitaan ng mga ganong kaso. So nakakalungkot. Nakakalungkot isipin dahil binago kayo ng panahon. Sa kabila ng napakadali na ng inyong mga pamumuhay ngayon, hindi tulad namin nung araw. Lahat ay aming pinaghihirapan. Pipindutin nyo na lang lahat. Kaya lang, doon mo marirealize na mas mabuti pala yung naghihirap. Mas mabuti pala yung dadaan tayo sa hirap ng buhay. Pag sinabi kasing naghirap ka, ituring natin itong isang biyaya dahil alam natin na ito ay laging may kalakip na tagumpay at pag-asa. So, kapag kasi hindi kayo dumaan sa hirap, ano na lang yung magiging kwento nyo? Diba wala? So, kaya mas piliin nyo na dumaan kayo sa hirap. Yung mayroon kayong mga ginagawang mabubuting bagay. Gusto ko lang malaman ninyo na huwag kayong magpadala sa inyong henerasyon. Labanan niyo yung mga negative vibes, nakaakibat nito. So mas piliin niyo ang maging mabuti. Mahalin niyo ang inyong mga magulang. Huwag kalimutan ang paggalang. Napaka-importante niyan. Maging mapanuri kayo sa paggamit ng mga social media. Mas naisip nyo pa rin na kayo ay ginagabayan ng inyong mga magulang dahil alam natin na maraming napapahamak ngayon dahil sa iba't ibang uri ng mga panloloko sa social media. So matutong makinig sa sinasabi ng inyong mga magulang. Dahil sa huli, kayo rin ang aaling ng mga mabubuting bagay na ito. So gawin nyo ang gusto nyong gawin. Walang pumipigil sa inyo. Pero siguraduhin nyo lang na ito ay, na ang sentro nito ay ang ating dakilang lumikha at naka-align ito sa pamantayan niya. Dahil ang lahat ng gagawin nyo kapag ganong naka-align kayo sa Panginoon, laging may magandang resulta. So tandaan ninyo at patunayan ninyo mga graduates. Patunayan nyo yung inyong tema na kayo yung mga kabataang Pilipino para sa matatag na kinabukasan ng bagong Pilipinas. Gusto ko na lahat kayo balang araw ay maimbitahan din sa ganitong pagkakataon. So gusto kong tulad ng sinabi ni Sir Palquesa na magkaroon kayo ng ambisyon, pangarapin nyo. Kasi ako katulad nyo rin na bata noon na nangarap lang na maging isang guro. Pero eto na ako ngayon, dito ako dinala sa ganitong pagkakataon. So magkaroon kayo ng ganun, patunayan nyo na kaya nyo yung gawin. So bago ako magtapos, dahil nakikita ko sa mga graduates na sila ay inip na at kung ano-ano ng mga ginagawa. So bago ako magtapos, may gusto lang akong gawin ninyong isang mabuting bagay. Pwede ba yan, graduates? Okay, pwede pala. So graduates, maaari ko ba kayong imbitahang tumayo?
tingnan nyo yung inyong mga magulang. Lumingin kayo sa likod, tingnan nyo sila sa kanilang mga mata. At malakas niyong sabihin ng may pagmamahal, Nay, Tay, o kung anumang tawag nyo, maraming salamat po. Go! Parang nahihiya pa kayo, parang naiiyak na kayo, parang gusto kong ako na lang ang magpasalamat sa mga magulang. Nay, maraming salamat po sa ating mga magulang na talagang nagsusumikap na pagtapusin na ating mama. At ngayon naman, gusto kong humarap naman kayo o kung gusto nyong lapitan, ay pwede nyong lapitan, gusto kong humarap kayo sa inyong mga guro. Ayan, kung sino man. Sa inyong mga guro, kung gusto nyo lapitan, pwede. At sabihin nyo ng malakas, maraming salamat po, ma'am. Oh, yun. Parang galit naman yung pagkakasabi nyo. So ngayon, itaas niyo yung inyong mga kamay. Dalawang kamay gusto ko. Ayan, dalawang kamay. Suko na. Tapos, taimtin yung sabihin. Dahil hindi magiging posible ang lahat kung wala siya. Sabihin niyo lahat, Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng ito. Ayun. Thank you very much, graduates. Pwede na kayong maupo. So mga graduates, lagi kayong maging mapagpasalamat sa lahat ng mga bagay at pahalagahan ninyo ito dahil napakapalad nyo dahil kayo ay nakarating sa ganitong pagkakataon. So hindi pa nagtatapos ang inyong hindi pa dito nagtatapos ang inyong journey. Ito ay simula pa lang ng inyong paghihirap at muling sakripisyo. So magpatuloy kayo, huwag kayong tumigil. Na kapag dumating sa inyo yung pagkakataon na nahihirapan kayo, mas isipin nyo na yun ay isang biyaya na napakaswerte ko. Lord, thank you dahil nararanasan ko yung sakripisyong ito. So yun lamang po muli. At graduates, ako ay muling bumabati sa inyo ng maligayang pagtatapos. Ako po si CO1 Morana Maldonado, ang inyong magandang tagapagsalita na nag-iiwan ng kasibihang ang edukasyon na may pananampalataya sa Diyos ay isang malakas at matatag na sandata tungo sa matagumpay at matiwasay na buhay. And I thank you. Maraming salamat.